Ay, magandang hapon po, 'no. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay walang iba kundi si Lito Lapid. Si Lito Lapid na tumatakbo, nagpapahalal ulit bilang senador, pang-apat na termino niya na bilang senador. Kada isang term po, ang alalahanin niyo ay 6 na taon. Naka-4 na term na po siya. So, 6 times 4, 4 years siya maging senador. Mas mahaba pang pagka-term niya pagka-senador kaysa pagka-artista. Sigurado po ako kaya politiko ito kasi mamahina ng kita sa pelikula. Well, tingnan niyo mga sarado mga sinihan ngayon. So kung meron man TV series, Netflix o whatever, o kung ano-ano pang ibang mga online streaming, yun lamang po kinikita ng mga artista sa ngayon. Kaya nga sila nagsitakbuhan sa politika. It turned out, alam naman natin na kulang kaalaman nila. Anyat pinagbigyan sila ng mga mamamayan kasi napupusuan sila ng mamamayan kasi sa kanilang pagiging bida sa mga kanilang mga pelikula. Kagaya kay Bong Revilla, nanalo. Si Lito Lapid, nanalo. At malamang manalo din si Willie Revillame. Si mga tolpo kasi ganoon din ang kanila, patutsada nila na kuno sila ay bayani ng bayan, kaya idol-idol ang tawag sa kanila. So sa ganung sitwasyon po, hindi lang si Erap din, nanalo rin. So, kumbaga, ano ba ang nagiging kapalaran natin sa mga sitwasyon na bumubuto tayo ng mga artista? Kayo ba ay Kayo ba ay nakakuha ng magandang serbisyo mula sa mga artista? Sa totoo lang, facade lang yan. Kumbaga facade, mapagkunwari. Mundo po na mapagkunwari ang mga politika. So, ang pagpolitika, pagmundo ng pagkukunwari, kagaya rin sa boxing, entertainment, sabihin natin entertainment lahat. Ang realidad po ay kayo ay bumuboto ng mga taong hindi alam ang trabaho. At kung may alam man sila, yun po yung alam nila sa paano magiging switik, kukuha ng pera ng bayan. At pag-isipan kung paano itatago. At ang gagaling nila sa pagtatago ng pera. Pero kuminsan na paglalangan din. Kagaya kay Bong Revilla, yung pagnanakaw niya ng pera ay naebidensyahan din kahit anong tago niya. Kaya nga lang, magaling din mag-deny at magaling talaga mag-artista. Talagang artista. Akalain mo, bunots-bunots lang, nakalimutan na ng tao yung kanyang maginawang kasalanan sa paglulustay ng pera sa 124 million, pandarambong yun. Pinasauli sa kanya, yes, siya po ay inabsuelto ng Sandigan Bayan pero sa pag-absuelto na hindi katanggap-tanggap ang desisyon. Nagbigay lang ng opinion yung judge doon na sumulat ng desisyon na si Geraldine Faith Econg. One of the clearly corrupt justices that I've known. Ang kanyang decision talaga, hindi ko po matatanggap yan. So, nevertheless, ang ating ngayon ipapakita, ito po ang mga bagong na discovery ko sa kayamanan sa mga pansyon ni Lito Lapid sa Las Vegas, Nevada. Nakapangalan ng kay asawa niya, kay misis niya. Pero siyempre, saan naman kukuha ng pera yung misis niya? Di sa kanya rin. Good afternoon si William Takod. Good afternoon sa Annabel Agawin Sanot. Okay, magandang hapon sa mga kabalen ko dyan na talagang nilagay sa balag ng alanganin at taghiya na ni Kapil at saka ni Lapid. So, mayapagkat panapon. Si John Patrick Timesa, magandang hapon po. Si Jupiter Pluto, marhay na hapon. So, ito na po. Papakita ko muna yung kung ano ang mansyon nito. Papakita ko ng mansyon sa Nevada. Yan, going to Nevada tayo ngayon. Naibigay ito sa akin ng tawag nito ng aking pong source o kumbaga yung mga isa sa mga tao na nagbibigay sa akin ng impormasyon.
So, ito yung binigay niya. So, nakita nyo yan? Yan isa sa mga bahay na nakikita doon sa Las Vegas. Palaki natin. Yan. Ang address, 7304 Bagler Swan Way. Yan. Yan po isang bahay niya. Jupiter Pluto. Mga kabalin, tingnan mo, isang bahay ni Lito Lapid. Yung kinita niya dyan sa Pilipinas na kinurakot niya, ay dito niya dinala. Sa Las Vegas, Nevada, nakabili siya dyan. Yan, maliit na bahay yan. Pero ang halaga niyan, sa presyo na nakita ko, that's 34 million pesos. Yan. So, ngayon, titingnan nyo yung isa pang, yung back, yung rear view. Ito ikuha po ng drone. Makita ba? So, yan pa rin ata, no? So, yan. Guys, ipapakita ko sa inyo yung likod na bahay. Likod ng bahay na yan. Hindi ata yan. Isang bahay yan. Likod ng isang bahay yan. Pero ito muna, tapusin ko muna isang bahay. Ito. Yung bahay na pinakita ko kanina, ito po yung likod niya. So, kita nyo? Yan ang likod niya. 34 million po ang halaga niya sa peso. Tapos ito pang isang bahay. Mas matindi, mas malaki to. Kala nyo hindi ko kayo mahahabol Lito Lapid, kala mo hindi kita mahahabol Yan ang bahay niya. Yan po ang bahay niya, yung kaliwa na mansion. Yan naman, halos 100 million ang halaga niyan. So, yan ang tanong ko lang naman dito. So sa total, sabihin na natin 150 million lahat yan. Saan ba nanggaling yung pera na yan na pinagbibili dyan, Mr. Lito Lapid? Hindi ba sa mga kinurakot mo yan ang ibig sabihin na nangungurakot ka sa pagiging senador mo. Lalo na pagiging gobernador ka. So, yan po. Ngayon, dadalhin ko kayo sa likod ng bahay na yan, ang itsura ng bahay sa likod. Ano yan, may swimming pool pa yun sa likod, may kung ano-ano. So, ito. Dapat siguro in-screenshot nyo yung bahay habang pinapakita ko. Ito yung likod. Makita nyo yung likod? Yan. Ito yung bahay na to. Halos hindi patapos kasi mayroon pang basketball court. May swimming pool na naka-design dito. So, yan yung kanyang bahay. Ito po, marami siyang kutsi, tingnan mo. Ang dami niya sasakyan. Sa Amerika yun, So, diyan napunta po ang pera ng Pilipinas na ginagamit ni kinukulimbat ni Lito Lapid. Yung address yan, number 2055. Ito siya 2085. So, yan po yung mga bahay niya. Ngayon, ito dadalhin ko kayo sa
Na-screenshot nyo na ba? O ibalik ko ha, ibalik ko, screenshot ninyo. Ibalik ko sa unang bahay. O, screenshot nyo yung unang bahay. Yan, yung unang bahay. Yung 7304 Bagler Swan May. Yan. Screenshot ninyo. Isa lang ang sasakyan dito. Tapos, dadalhin ko sa back view niyan. Yan, sa likod. Ito naman sa likod nun. Yan. Yan. Itong kuan nito, cursor ko. Yan ang bahay niya sa likod. Kung sa likod tingnan. Kita mo may pader. Yan. Yan ang harap niya. Screenshot nyo na. O, dalhin ko kayo doon. Balik ko yun ng isang kuan. Mas malaking mansyon. Yan. Ito, mas malaking mansyon. Ito yung bahay niya na nabili. Kapitbahay niya sa kabila. O, na-screenshot nyo na? Okay. Ilagay ko naman ang view sa likod. Yan. Ito ang bahay sa likod. Ito, yung hindi patapos, oh. Yan. Yan. Kung titignan mo, yan ang mga kapitbahay. Tingnan mo naman mga kapitbahay. Ang galing. Oh. Tingnan mo. Yan ang bahay. Social Security Administration. Ha? Yan. So, ladies and gentlemen, dadalhin ko naman kayo sa mga records ito sa talaan sa Assessor's Office ng Nevada. Dito, magugulat kayo. Dito, confirmation na dalawa talaga ang bahay na doon sa tingnan ninyo. Iulitin ko lang ha. So kung makita nyo yan, ito po yung listahan ng, asa na ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nakalagay po dyan, asa na ba yung ano ko? Nag-search po ako sa website ng Assessor's Office. Ito, isabay-sabay tayo search. I-out ko muna yan. Para sigurado makikita nyo talaga hindi tayo nagsisinungaling. Ayan. Dali lang. Ibalik ko lang. Ang bubuksan ko dito po yung records ng local government ng ito ba yun? O parang ito yun. So nakita nyo yan? Okay, magmanipulate tayo ngayon.
Ah, isi-search natin ang bahay ni mga Lapid. Yan. So, i-type natin dito Lapid. Lapid. Pero bago ko i-type, pakita ko muna anong pangalan, Clark County, Nevada. So, yan ang assessor's office. Lapid, ang family, first name is Marisa. Submit. Kita nyo? Pag submit, lumabas ang pangalan, Lapid Marisa Tadeo Living Trust. Living Trust ang ginawa nila. Ang parcel number ng lote ay 124-17-414-013. Yung pangalawang lote, yun 250 square meters. Yung pangalawang lote is 200 square meters. Di 200 tax district pala. Tax district number pala yan. Tapos ang parcel number ng lupa is 16303-305-004. So nakalagay lahat sa pangalan ni Lapid Marisa Tadeo, TRS. So, yan po ang nakikita ninyo sa ngayon na pruweba na talagang may lupa talaga na binili, may mansion na binili si Lapid sa USA. So, ngayon, dadalhin ko naman kayo sa mga records ng ibang records niya. Unahin natin ito. Yan, ladies and gentlemen, sa Nevada County, Clark County pala, sa Nevada. Makita ninyo, titingnan natin ang history ng ownership nitong parcel number. Parcel number? 004, itong 200 square meters. So, sa 200 square meters, tingnan ninyo, ang pinaka-last owner na kalista rito, bago kay Lapid, Marisa Tadeo, tapos bago naging living trust, Lapid Marisa Tadeo lang muna ang may-ari. Pagkatapos diyan, dito kinuha sa Capital the Win LLC. Siya rin lumalabas ang may-ari ito. Bakit? Bago nung binigay kay Marisa, ang may-ari anak nila na si Lapid, Maynard Tadeo Lapid. So bago naman napunta kang malapit Maynard T, ay nakapangalan pa dati naman binalik na sa Capital Win LLC, Limited Liability Corporation, ibig sabihin. Tapos, nakalagay ito sa ilalim naman, bago pumunta sa Capital Win, ay nakapangalan muna sa magkakapatid. Si Lapid, si Mitzi Karen Tadeo Lapid, at saka si Maynard Tadeo Lapid. Yan, nakita ba niyo niya yung highlight ko? So, ganun po katuso yung si Lito Lapid. Hindi nakapag-aral yan, pero pagdating sa pera, ay grabe. So, ang pinanggalingan, bago yan kayo napunta ang style pala nila, ang style nila ay bibilhin muna ng anak para hindi malista sa salin. Tapos, binili ng mga anak nito, dating may-ari si Giyaw Edgar Manalansan. So bago si Giyaw Manalansan, ang pangalan ay Clerk of Court ng US District Court. So ibig sabihin, mukhang narimata ito. Bago binenta ng bangko at binigay sa kanila, binenta sa kanila. So nakita nyo, ang katibayan na talagang itong Lito Lapid, simple-simple lang. Ang pera ninyo ay sa bayan, ninanakaw lang, tapos ibili na ko. Mahilig talaga sa mansion itong, si Lapid na ito. Ito, may iangat na naman ako. Ito. Ito naman, ang isa, no? Anong parcel lot number ba ito? Iba to, parcel lot number 13, bago to. Ito naman yung 250 square meters. So, tingnan ninyo, i-highlight ko yung presyo. Ang presyo ng lupa nito, $629,000.
Tapos ito ay residential. Ang petsa nito na acquired ay May 1, 2024. So, itong May 1 lang. Grabe, no? So, saan kaya nanggaling mga pera ni Lito Lapid? Yan ang hindi ko masagot. Makapaghula lamang tayo. At wala naman ako ibang maituturo na dakan na pangyayari kung saan nanggagaling. Kundi sa mga kinita niya sa bilang senador. Okay, ipakita ko ang top view ng bahay sa drone, ng drone shot. Ayan. Nakita nyo ba yung drone shot, top view? Check your internet connection. Ay. Dahil lang O ito. Yung lupang ito, saan na ba yan? Ito yung may may cursor. Magpansin nyo, yan po yung 250 square meters. Yan po yung bahay sa likod, may basketball court. Tapos hindi pa tapos yung landscaping sa likod. Yan po yung 250 square meters. Tapos, ikuha ko naman yung isa. Yan. Ito naman ang isa, yung maliit na bahay. Yan po nakikita top view. Asan ba yan? Ito yun. Ito. Ito yung may kotse. Ito yung bahay ni Lito Lapid. Diyan na isa. So, ladies and gentlemen, nakikita ninyo, napakasimpleng bagay lang yan para mapakita ninyo. That confirms na walang ibang gagawin ito si Lito Lapid. Pag hinalal nyo ulit, magnanakaw lamang po ito. Magnanakaw lamang siya. Wala nang ibang gagawin yan. Kaya ladies and gentlemen, nagmamakaawa ako sa inyo. Pag-isipan ninyo kung talaga iboto, kung ako tanungin nyo kung hindi na dapat natin iboboto yung Lito Lapid na yan. So, ano pang inaantay natin dito? So, sa Manila, dito, ipakita ko sa inyo yung isang pinagkakitaan nito ni Lito Lapid. Ito Ito po ay proyekto para sa mga guro na ang nakatira ngayon ay Quago. Ayan. At nagkaroon na rin ng mga kwentong kababalaghan. Yan ang housing project ni Lito Lapid. Para sa mga guro sana. Kayo po, ilang taon na po kayo nakatira dito, Nay? 20 years na po. Walang, Nay, lahat po ba yan natirahan? May mga pangalan bawat isa niyan. Ipamigay na lang po, no? Sayang po eh. Ano ba yung iba ay sinakot na ng baliti? Oo, puro balete na, no? Pumasok na sa loob ng bahay. Matatakot ka ba o manghihinayang sa mga bahay na ito? Isa-isahin nating pasukin ang ilan dito at alamin ang totoong kwento. Meron ding kinalaman ng gobyerno na talagang dapat matuunan ng pansin
bawat Pilipino pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pero paano kung bahay na pangarap mong tirahan, hindi na talaga pwedeng tirahan? Oh. Nag-roving kami dito ng mga ano ni kabayan, staff. Oo. Ngayon, dito dapat mag-shoot for Halloween special. Kaya lang, medyo kulang nga sa informasyon, nakulangan din si kabayan sa informasyon, tsaka sa masyadong creepy story. Yun, talagang more on panghihinayang lang ang masisense mo rito sa lugar. Although maraming kababalaghan, pero puro panghinayang. Tignan nyo katulad po nito guys. So ito guys yung mga unang bahay dito ng mga itinagawa para po sa mga guro na ilang beses na rin po natin na i-vlog before, pero gabi po iyon. Huwag ligo. May dumaan daw na bata din. Nandun daw yung bata. Saan nyo nakita yung bata? Doon po sa may kabila. Oo, yung daanan. Doon sa may bahay doon. Sa may taas, anong oras nyo po nakita? Alas 12 ng ating gabi. Tuwing araw, walang kapag maulan, tas nag-iisa ka. So, kailangan talaga mamaya mag-isa, no? So, mas maganda, habang nakikita nyo dyan sa papaliparin nating drone, ay umaga natin ito binalikan dahil kaugnayan po sa mga abandonadong bahay na pinupuntahan po natin. So, marami po ito guys, daan-daang bahay po ito. Ngayon, ito yung mga ibang part na natirahan before na hindi na po napagpatuloy pa na talagang tirahan. At ayun nga, may mga kwento din ditong kababalaghan na mga kinikwento. Tsaka may mga na-caught on cam daw galing sa ibang YouTuber, ilalagay ko na lang po sa screen, na mga nagdudadaang white lady. Ayon din po sa mga kwento ng mga nakausap natin, talagang parang naging haunted village na rin ito sa itsura niya. At tsaka mistulang nabubulok na po. Kaya kung bago ko lang sa channel, pakisubscribe na habang hindi pa umuulan. Kung hilig mo yung mga ganito, iikutin natin to, papasukin natin hanggat maaari isa-isa. Gaano nakakapanghinayang ang mga bahay dito na inilaan para po sa mga guro o para po sa mga minamahal nating teacher. Shoutout po sa aking mga teacher sa elementary, sa aking kaibigan na teacher si Ma'am Ai sa San Rafael, Bulacan. Ito po ay talagang nakakapanghinayang mga master. Ayan o. So mamaya ko ikikwento yung buong details kung saan ito located sa Bulacan sa buong video. Pero Bulacan na naman ito. May nakalagay na nga no trespassing pa oh. Ako dun guys, ang baho. Passing tabi po. Parang hayop na itinapon. So guys, medyo umuulan na. Hanap tayo ng maganda-gandang bahay na sisilungan dito. Ang creepy kasi. Wait lang. Ito. Ito maganda pa oh. Sayang. So maya-maya mga master, habang umuulan pa, magpapatila lang ako, then babalikan ko kayo. A few moments later. Ay, may lutuan pa. So located po ito bandang iyan yan, may mga ano may hila. Along bypass road po dito sa Bulacan, makikita nyo dyan sa drone mga master. Anyway, shout out po pala sa lahat po ng nandun sa screen. Yung ating YouTube channel na pangalawang channel nandun yung sa screen. Pakisuportahan ng ating TikTok, ng ating bagong FB page. Para po sa mga bagong update at saka sa mga tsaka sa mga dati nating video na luma, yung mga related sa mga abandon, nandun din po sa comment yung mga link. Yung nakikita natin ngayon is talagang hindi na po talaga natitirhan at hindi na po maaaring tirhan ng tao. Mamaya, kikwento ko sa inyo yung buong details kung bakit ito inabando na mga mas. Itira ka dito. Ay, oo nga. May karton. Yung iba, ginawang tambakan na ng ng mga gamit ng ibang tao.
Ang creepy. Kaya nga binlog ko to ng gabi. Oh. May natumba pang poste. Oh. Kasi mas creepy talaga to sa gabi. Oh, kabilaan. Oh. Pinag-aabandon na. Kayo po, ilang taon na po kayo nakatira dito, Nay? Mga, mahigit na 20. 20 years na po. So mula nang dumating kayo dito, hindi pa po ganun ka-abandon yan, mga yan. Ganun na talaga. Ay, so matagal na po pala talaga. Wala na, ninakaw na mga. Oo, pinagnanakaw na. Pero tanong ko lang, Nay, lahat po ba yan natirahan? Ah, Nakapangalan lang sa mga teacher. Pagka ganito nga bakasyon, magpuntahan na yung mga teacher, hanapin nila yung number nila. Pero yung iba dyan, di nakaka. Wala lang, gipa-gipa na eh. opo, giniba na nga po yung iba. May pangalan yan. May mga pangalan bawat isa niyan. Kasi ang sabi daw po is napakalayo raw po kasi ng bahay ay yung mga talagang totoong bahay ng mga teacher kaya hindi na raw po kayong pumunta rito. Ang iba nga, taga Mindoro eh. Mm. O marami akong binabantayan dyan, taga Mindoro yung iba. O, Nagki-caretaker po kayo ng mga bahay. ay iniwan sa, ayun bang sabihin, pakitingnan. Pakitignan lang. Walang bayad. Wala. Kaya lang hanggang tingin lang. Binibigyan ako, daan ko sa inyo na lang. Oo. Straight na gano'n, ano din, hindi yun dahil. Saan po ito? Tung dito sa labas? SRB, Pero hindi po teacher dito. teacher, Teacher pa rin. basta Kaso teacher. lang, tinatakan nila ng iba-iba. Ng Doon sa kabila, ano yung pag-ibig. ito ba sa Kabila. SRB? Ito, SRB, yung straight lang yan. Ano ibig sabihin ng SRB po? Kuhan, pwede kang umapply doon sa Sa pag-ibig. pag-ibig. Tapos SRB. bigyan ka. Kaya pala may mapapansin tayo na ganito, yung may GSIS. Yan, ito design. Sayang naman, no? Pero sana kung mapanood to ng gobyerno, mapanood to sa ano, Bulgar mo. na ipamigay na lang po, no? Kasi sayang po eh. Sino po ba may-ari doon ng lupa na to? Gobyerno talaga? Silapid noon. Mayor? Silapid taga Pampanga. Lapid. Kaya puntang din po Dito kasi ako lapid. sa Pampanga, yung ganito din ang style. Sa kanya yun. Kanya din yun. Okay. Alam mo gaano kayaman si Lito Sige, Lapid? sige po. Ano pisto? Hanggang doon na po ako sa may baba, nanggaling. Nakatira dyan. Marami mga ano. Ayun yung mga... Pisto, wala masyado. Giba-giba yung iba. Design yun doon. Dito, Paano po yung connection nyo ng kuryente, Nay? wala. Wala nga kami kuryente. Solar yung ilaw namin. Eh, tubig nyo po? May bomba naman. Hindi, paano? Sa loob po ng 20 years, hindi po kayo... Yung ano, nawasa. Magpuro Hindi kayo nakabitan ng kuryente sa loob ng 20 years? Diyan ako nakatira dati dahil may kontador. Oo. Diyan ako sa may puting bahay. Opo. Dito mga wala isang taon ko lang ako diyan. Kasi tingin ko mali Binenta ng mga may-ari. Parang ipinasalo na. Parang, binenta na. Yun, binenta na rin yan. Yung iba po, anyway, napulipid na po yung iba dito. Oh. Okay. Pero yung karamihan dito, wala. Sayang, no? Yung mga napulipid, sayang. Kaya lang, So anyway, iyan po mga example po sa mga programa na walang kwenta. Programa ni Lito Lapid. So, whatever it is, isa lang po ako ng senior ko lang ito, kinuha ko lang ito din sa isang vlogger, pero well-researched, hindi po siya kinontra, walang kumontra dyan. Ibig sabihin, presume na si Lito Lapid ang kanyang lupa pala ni Lito Lapid yan. Yan ata yung kinaso, isa sa kaso sa korupsyon kaysa kanya na lupa ang pinangbalingan. Isa naman 728 million fertilizer fund scam. Kinasuhan din siya. Yung isang kaso sa kanya, yung lahar na quarry ay pinagkikitaan niya. Yung quarry, nung panahon ng lahar na siya gobernador, pati anak na si Mark Lapid. Kaya hindi na sila manalo-nalo sa Pampanga kasi bistado sila ng mga Kapampangan. Niluloko lang ng kapwa nila, mga kabalin nila. Yan po ang matindi dyan. So ngayon, ladies and gentlemen, let's talk about it seriously. Kayo ba talaga ibubuto nyo pa ba yun si Lito Lapid? Tanong lang. Wala, sabay-sabay pag nanalo yan, sabay-sabay din tayo niyan mag-ano. Pero isa lang may pangako ko, babantayan ko siya, tutukan ko siya.
Kasi po, ito ay pruweba talaga na sa dinami-dami ng bahay niya. Ito pa bang ibang bahay niya para makita nyo ha? Ibang klase siya eh. Ang lahat ang kanyang diskarte, siya yung klaseng pinakamanyak pagdating sa bahay. Ito si Lito Lapid. Hindi lang basta bahay, mansion. Yan. Yan o. Mga yan. Tapos ito pa. Ito pa. Oh. Yan po yung mga bahay niya. Kung gusto mo, i-play natin ito. Experience diyan. Maraming experience. Yan. Yan ng Senador. Exclusive. Pinatuloy tayo ni Senator Lito Lapid sa kanyang tahanan sa Pampanga na may Yan ang bahay niya. palayan sa loob ng bakuran. Binili ko ito, 24 pesos bawat isa. 24 pesos bawat isa. Sino man nagbabenta ng 24 pesos bawat isa? Ibig sabihin, pakunwari mo ng 24 pesos kasi ayaw mo mang magbayad ng tamang ng buwis, capital gains tax. Oh. Square meter, gano'n. Ngayon, tapos i-develop ko na lang. Paano nga ba dumami ang mga lupain ng senador? Paano nga ba dumami yung mga lupain ni Senador? Nakakita ang talent na hinihingi nyo doon kay Mother Lily. Ayaw nyo doon ng pera, gusto nyo lupa. Pera din naman ang lupa kasi, di ba? Pag gusto mong Ito na lang yan. So kasi inuna ko muna yung lupa, ganyan. Para hindi ka natataboy sa sarili mong gabayan. At paano siya bilang ama? Si Mark, marunong siya rito. Si Mark. Like father, like son. Kaya kinasuhan din ng korupsyon si Mark nung naging gobernador. Ay, sige, kung gusto mong... Bonding nyo? Farming? Sige ha. Tingnan natin isang bahay. Ibang bahay naman ito. Hey, Senator! Wow! Ang laki at lawak po ng lugar niya. Hello! Nice to meet you ho! Finally! Mahilig siya sa ganitong style na bahay. Senator, gano'ng katagal na Spanish. bahay na ito? Mula Spanish design. Tapos noong 2002. 2002. Ganito na ho siya agad lawak, kalaki. Hindi naman ganito. Siyempre, may nagbebenta sa ibang lupa, ganyan. Kaunti. Ano yung ML? Of course, yung L Lapid. Manuel Puro Lapid. M kami kasi. Mark, Maynard, Maan, Nietzsche, okay. Manuel, Marisa. Sino L ko Lapid. tumawag sa inyo ng Lito? Manuel. Manuel lang ako. Manuel, bakit ka naging Lito? Ewan ko, siguro dahil Manuel L. Quezon, yung L ginawa Lito. Bukod sa malaking emblem na ito, kapuna-puna rin ang mga kabayong figurine na nakadisplay sa loob ng bahay Leon ni Guerrero, Senator Lito Lapid. Ano ho yan ulit? Saan ho galing itong sa tinuro? Nung artista pa lang ako. So anyway, pinakita ko lang ang mga bahay niya. Ano pa, asan pa iba? Ito mga family portrait. Yung meron pa siyang bahay sa Angeles City na binili noong 2014 sa halaga na 16 million. May binili din siya sa Magallanes, hindi bababa sa 50 million ang bahay doon. So ganun po siya kayaman. So ngayon, nasa inyo naman kung iboboto nyo pa ulit. Hingin ko pa rin ulit sa inyo, huwag nyo na iboto po yan. Isama nyo si Bong Revilla, huwag na po iboto. Ito si Coco Martin kasi itong yung bastos pinagkinampanya. Ang dami pa naman nag-idolo kay Coco Martin. Kung sino sinabi niya, yan din ang susundin din siya. So, ano ba ito? Powerhouse. Okay. O yan, si Lito Lapid Notified anytime I drop new videos. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Nakakaingit, hindi nga tapos ng high school eh. Oh. Pero mayaman. Manyaman. Wala, panis ka. Tutukausing, abogado ka pa naman. Hindi ka kikita ng ganun kalaki. Panis. Oh. So anyway, si Manny Pacquiao lang makatalo sa kanya. Kaya Manny Pacquiao naman, ang pinakamalaking mansion ni Manny Pacquiao. Tingnan naman, silipin natin kay Manny Pacquiao.
Silipin natin ang kay Manny Pacquiao. Yung koi fish ni Kwan. Kasi dito ako nahilig. Sa Jensen nata, ano eh. Manipacquiality to talk him. Yung Kwan, yung... Mansion ni Manny Pacquiao. Dapat sa loob ah. Manny Pacquiao at saka si Freddy Rose, sandyan. Bakit yung shy? Vlogger na yung paano, sir? Kaong. Ay, kaong. At least ito kay Manny Pacquiao sa boxing nang galing. Anyway, matapos ko ipakita yan, ang ladies and gentlemen, hindi po nag-iisa si Lito Lapid na corrupt na tao. Marami sila. Hindi natin kaya. Pwede mo sabihin lahat po ng politiko except, pwede ko lang, hindi ko masigurado, pero malinis na rin siya. Tingnan si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, si Mayor Vico Soto. Yan lamang po ang dalawa so far na pwede nating sabihin na talagang malinis. At si Pacquiao, hindi siya malinis kahit na marami ang pera niya nang galing sa boxing. Kasi unang-una, dami niya, ginawa niyang gobernador kapatid niya, si Roel Pacquiao. Tapos may isa pa ng Pacquiao, anak niya, tatakbo mayor ng Jensen, konsihal ng Jensen City. Tapos ang mayor ng Jensen City, si Lorelai Pacquiao, asawa ng kapatid niya. So, si Jinky, naging vice-gobernador din niya sa Sarangani. Inaantay ko na lang si Mami Junisian, tatakbo eh. So, well, if we are still under the spell of stubborn ignorance, ang tawag is stubborn ignorance. How do you pronounce it? Stubborn? Tingnan natin. Pronounce. Stubborn. Stubborn. So, ang pag-pronounce, stubborn. Andiyan ang sakit natin sa Pilipino. Stubborn ignorance ang kumukubkub sa ating mga kaisipan. Alam mo, let me just tell you the truth. Kung ano ang nagdidikta kung ano maging kinabukasan ng isang tao ay ang kanyang isipan lamang po. Wala nang iba. Kung anong dikta ng isip niya at sinusunod niya, ay iyan ang magiging kalabasan niya. Na ibig sabihin, kung ako po ang naging presidente, huhubugin ko ang lahat ng mga Pilipino na magkaroon ng isang paglalagay sa isipan na kung ano ang dapat itanim sa utak nila. Kung ang imaginein mo ang lahat na lang ng tao na Pilipino, kung ang utak ay utak negosyante, nag-iisip, pagalingan mag-isip kung paano magnegosyo. At hindi magnanakaw. Imagine mo what a beautiful world we can have. Di ba? Ganun lang ang naisip ko dyan. Ito si Lito Lapid, he is a phenomenon, an exceptional guy. May kilala ako, nakilala ang kanyang abogado. Abogado na nga daw siya, hindi niya kaya pagdating sa pera si Lito Lapid, hindi niya kayang talunin. Lito Lapid, my golly, did not graduate from high school. Ang high school niya, diyan lang sa Purak na lang yan eh. Hindi pa siya makatapos-tapos. So, it's a big insult. Although, wala naman I do not like to discriminate against those who have not finished their colleges or whatever. Pero, nakaka-insulto naman sa mga nakatapos na hindi man lang siya, kahit minimum wage ka, hindi na makakuha. Ibig sabihin naman, andun naman ako sa pag-isip, hindi na natin kailangan na magkaroon ng
gobyerno na maayos na tutulong sa ating sarili. Tulungan na lang natin ating sarili. Mula ngayon po, bawat isa hinihiling ko po, mag-isip kayo kung anong gagawin nyo negosyo kahit maliitan ng para sa sarili ninyo. Sa pag-isip lamang, diyan kayo magaling pag-isip ko ano, diskarte. Lahat po, pundasyon ng buhay sa mundo ay kinakailangan may kita ka. Kung malaking kita mo, hindi ka kayang diktahan. Ang nagpapadikta lang sa tao ay kung kanya siya ay umaasa sa taong nagdidikta. Kaya tayo, the first step na gagawin natin is huwag tayong bumuto ng mga taong kurakot talaga yan. Proven kurakot na yan. Ibubuto nyo pa tapos kung titingnan mo sa survey ngayon, tingnan natin survey ha. Pang ilan ba si Lito Lapid? Para maano kayo, mamulat kayo. Umaasa na lang ako na hindi totoo yung mga survey na ito. Kung hindi totoo po ito, nang ibig sabihin ay hindi ito ang magiging talagang totoong resulta. Ito, kapanipaniwala pa naman itong tinatawag na na Pulse Asia. O, ito ngayon, idalhin ko sa inyo yung Pulse Asia. Ito. Dapat hindi lamang ako isa maglumaban para dito. Lahat tayo dapat lalaban. Ayan, nakita nyo ba? Number 1, si Bungo. Ang kanyang survey ay, kailan ba ito na petsa? March, okay, binakabago ito, Pulse Asia. Si Bungo na number 1 pero hindi nakalagay kung ilang percentage eh. At saka si Tolpo, number 2. So, ang kay Bungo dito sa Pulse Asia ay 58.1%. At tapos ang kay Erwin Tolpo, na isa pa tong ayaw ko na mananalo. 56.5%. So, ang iba pa, number 3, si nakalagay dito si Tito Soto, 49%. Ano ito? March 13, 2025. Hanapin natin ang SWS. Ito, SWS. Asa may listahan nila? Hindi naman yun. SWS Senatorial. Ito ata yung pinakabago. Luma na ito kasi ang nakalagay dito si Tulpo pa. Alam ko number 1 na si Bungo eh.
So anyway, hindi ko makita. At least, klaro na ngayon si Lito Lapid, naka number 5 ata, number 4. Si Bong Revilla, magkasunod sila. Bigwiro mo, what an insult to us. Well, kung yun naman kapalaran natin, di okay lang. Ako, at least marunong ko maghanap buhay. Paano naman ang mga ibang mga Pilipino na umaasa lang sa ayuda? Nothing will happen. Depende yan sa kanila. Sa kanilang kung ano pa, kung may kakalabasan ba tayo sa eleksyon ito. Well, nagdadasal talaga ako na maraming Pilipino ang magbabago ang isip. Pero hindi naman ako niwala na buto ng Pilipino. Mas naniniwala ako na buto ng peke na yun ng Comelec. So, anyway, hanggang dyan lang muna siguro tayo. Akin lang, huwag nyo iboto Bong Revilla, Lito Lapid, Erwin Tulfo, tsaka Eben Tulfo. Mga notorious kasi ito eh. Tsaka si Willie Revillame. Pagkatapos, si Willie Revillame kasi kung mag-away daw mga Tulfo, gagawin, hep hep, hooray, 5,000. Oh, bigyan ng jacket yan. Ganun na daw gagawin niya. Kaya walang batas na nagagawa ang Kongreso natin dahil puro mga mangmang ang nakaupo at saka mga kawatan. Yan ang problema kung sino pang mangmang, siya pang mga kawatan. Kung may mga talino, mas magaling mangawat. Yan po ang nakalagay sa ating O, magbabasa, magtatawag na lang ako siguro. At least nakita nyo na yung mansion ni Lito Lapid. Siguro ipakita ko dito, baka iba magsasabi ay ano lang ito si Toto Kausing. Ito sa lot 13. Ilagay ko rito, ipakita ko lang bago na ako lalabas. Isa pa. Ito lot 4. Lot 4. Ang isa lot 13 eh. Tapos ito naman lot 4. O ito. Gusto ko lang pakita ninyo na nakarehistro sa kanila. Records po ito ng Nevada County, Clark County sa Nevada. Assessor's office nila. Clark County, Nevada. Yan, ang nakalagay dyan, ang may-ari, lot 4 yan, 004. Lapid Marisa Tadeo, Living Trust. So ngayon, dito mo makita ngayon, sa sunod ko na siguro i-vlog kung bakit nakapangalan kay Mrs. Hindi kasama si Lito Lapid. Isa lang, lot 30 naman ito. O, Marisa Lapid din, ha? At least nakita ninyo, Lapid Marisa Tadeo. Yan po asawa niya. Tandaan nyo ang address sa 2055 Buffalo Drive. Ayan. Tapos, ang ito naman ang isa, lot lot 13. Ano din, Lapid Marisa. Ang naghalaga yan is ang isa nasa almost 100 million, no? Ang isa nasa 32 million. Sabihin natin 60 million yung isa times 2. So isa siya 32 million. Saan man nakita niyong, saan kinuha yung perang yan? Yan ang napakalaking tanong na hindi ko masasagot. Tanging si Lito Lapid lamang nakakaalam. So, tawag na ako, Edoliano. Tapos na Roquette. Doktor, ano pa masabi nyo kay Gringo? Honasan, Norberto Gonzales. Wala, sige, i-research natin si Gringo tsaka si Norberto Gonzales. Si Black Spider, katoto, trending si Inday Sara at Manang Aimee. Alam mo,
Tama, mamaya kung anong trending, hindi ko alam kung anong issue sa kanilang dalawa. Mamaya ko na hindi ko pa alamin ko pa. Antonio Bensusa mabuhay, Rex Lamo, the 13th, no? Paano si Tambaluslos na proving kurakot. O nga, hindi pa tayo nakuha. Alamin ko yung mga bahay ni Tambaluslos. Sana ibenta na ni Lapid ang kalahati ng assets niya at ibigay sa mahirap. Ay, hindi mangyayari yan. So, mali si, paano? Sana si ibenta, tapos mali kasi ang batas, Engineer Toto, sa qualification ng pagtakbo ng senador. Ay, yun ang problema natin, no? Hayaan na lang sila natin, magpapakamatay na lang sila, bayaan na. Ay, nako. Tapos Rodrigo Lumilay. Pero ang isang pag-asa ko, no, Rico Paguyo, Ricky Paguyo, Art Miniature, Rocket, Rex Lamano, may nagawa naman si Lapid from 2004-2000, puro OJT. Antonio Almonte. Tapos, anyway, Aristotle, Einstein, Newton, ang grabe naman pangalan mo, bilib na bilib ako sa pangalan, ang galing. Tapos isa, Arabic ang pagkasulat, hindi ko mabasa. Si Rocket, White Ouroboros. At Toto, may kurakot na, may kumakalat na picture ng behind the scenes ng political ad ni Camille Villar kasama si BP Sara, mukhang ini-endorse. Di ko alam kung i-endorse niya si Camille. January 7-8, Lapid ibalik sa Senado. Edwin Pizarro, bakit wala pa nakasuhan sa unexplained wealth? Actually, kaya nga ganito gawin, ang gagawin ko, ako na lang magkakaso. Inaantay ko sila mga ombudsman gagalaw. Maria Teresa Nana Larsen, bakit ang mga mamayaman ang mamayan mas binuboto pa nila ang mga magnanakaw? Yun. Edna Cabigon, Simplicio Ligo, Rolando Villa, Eldelisa Daya, Roquette, Chris Caraballe, Danilo Fernandez, hindi naman ito si Congressman Dan Fernandez, mapapayaman lang sa Senado, wala namang nagawa. Yun nga eh. So, Ron Robert Go, dapat yan i-share. Inciting to sedition, Kasanyo, kasa sa inciting to sedition. Toto, fake news daw yan. Hindi po fake news ito. Hindi po fake news yan. Remedios Lobrica, wala ka bang nagawa para maimbestigahan si Lapid? Ito nga po, gagawin ko lang. Akala ko may magagawa ibang mga investigador ng bayan. 24 years na po siya nag-OJT sa Senado. Philip Sagalla, Rod Robert, Preni Sunga, dapat imbestigahan ngayon saan galing ang mga pambili. Yung nga, ang tanong niya, saan ba nang galing Bernard Magtibay ng mga pambili nito? Hindi ko masagot. Hindi maliban sa pagnanakaw. So, Denby Ilacion, Robert Lovia, Charles Mendoza, Denby Ilacion, nabasa ko na, ding Marco Cardinal. So, sino pa? Pastor Rodi Rabi. O, kaibigan mo yan. Ka Roger, Hermes Folioso, magandang hapon. Sino pa? Pipito Duran. John Beringel. Sino pa? Eliseo Flormata. Yan ang masama, mga mayaman na politiko at matataas ang pwesto. Yan. Teresa Berina, Kudin Tagrimo, Mr. Vicente Esplana. Ano ba sinabi ni Vicente Esplana? For siya may asadilyo, kaya pala laging sa line-up may pang-finance. O yeah, mayaman siya eh. While Cora Ouroboros, yung anak niyan kay Melanie, pagala-gala lang sa Amerika. Ay, ganun ba? Laila Makino, Jupiter Pluto, Bautista Jones, dapat yan, Engineer Toto Kausing, kasuhan. Okay. William Taco, John Patrick Di Mesa, magandang hapon, John Patrick. Yan na lang po, magandang hapon po sa lahat.